Kaibigang totoo, bida ka rito. Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito? Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda at mapagpalang umaga sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes at tuwing araw ho na ito tayo ho ay nagkikita-kita at nagkakasama sa ating programa. Isang oras po ito tuwing Huwebes at live na live pa rin po tayo sa DXMS Radyo Vida. Tayo po ay napakikinggan sa 882 kHz sa inyong mga pihitan at syempre live na live pa rin po tayo sa ating Facebook page through live streaming, FB Live, at yan po ay Ministry of Human Settlements and Development -BARM. Yan po ang ating official page ng ating ministry, which is the MHSD BARM. At kayo pong lahat ay aming inaanyayahan na i-like na ho, i-follow ang ating Facebook page para ho mas marami ang maabot ng ating programa at ng ating pamamahagi ng mga impormasyon, mga makabuluhang impormasyon na dapat malaman ng bawat Bangsamoro. Ngayon po ay ika-10 sa buwan ng Agosto 2023 at ika-23 sa buwan ng Muharram 1445 sa ating Hijri calendar. At ito na po ang ating 130th episode ng ating programang MHS Delivers. Masya Allah, alhamdulillah, umabot ho tayo sa ganito karaming episodes ng ating programa. And inshallah, mas marami pa ho episodes ang ating pagsasamahan at mas marami pa hong makabuluhang impormasyon ang ihahatid ng ating grupo ng ating pangkat sa Bangsamoro. Okay, ngayong araw ho na ito ay isang oras naman po ng pagtatanghal ang aming ibabahagi sa inyo kasama ang ating pangkat and of course kasama ang ating resource speaker. Medyo kinakabahan po ang inyong lingkod dahil ngayon po yata ang first na appearance ng ating resource speaker sa ating programa. Bago po siya mabati sa ating lahat, hayaan po nating makabati rin sa atin ang ating homecaster, ang ating kabalay rito na ating parati ho nating kaakibat kasama ho sa pamamahayag at pagpapahatid na paghahatid ng mga impormasyong dapat niyong malaman. Narito ho sa aking kanan ang ating homecaster na si Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Makulimlim na umaga sa ating lahat. Makulimlim, hindi masyado mainit sa labas. Nagbabadya na maaaring umulan sa araw na ito. Kaya't ingat po tayong lahat. Gumamit tayo ng mga magpoprotekta sa atin tulad ng payong. Dapat lagi hong daladala yan. Sa mga nakamotor sa biyahe ngayon, ingat sa mababasang
basang mga daan at That's right. baka mabasa din yung mga kasama ninyo. Ika nga ng ating mga sign, beware and be careful Yes. dahil wet and slippery. Yes. Yung ating kalsada. Madulas Iya, po. Manila. So, dapat tayo palagi nag-iingat. Huwag masyadong mabilis sa pagmamaneho. Palagi hong nakatingin ang ating mata sa kalsada. Huwag kung saan-saan nakatingin para maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mahal sa buhay. At ngayong araw na ito, ang ating programa ay hitik na hitik pa rin. Nandyan po ang ating balitaan. Ang ating IPH, ang ating HSF, and of course, ang ating MHS discusses. At ang ating pinakaabangan din, ang ating KKK. Hindi po yan kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan. Mamaya malalaman na din po natin kung ano po itong KKK na ito. Sa ngayon, atin pong pabatiin ang ating resource speaker ngayon na baka nauna pa ho sa ating dumating sa station kanina. Maagang maaga po ito para makapiling natin at maihatid sa inyo ang ating mga detalye na dapat yung malaman regarding our topic this morning, which is the BARM's journey to economic globalization. Napakahalaga ng ating topiko. And for this topic, ipakikilala ho sa atin ang ating kabalay na si Ria, ang ating speaker ngayon na mismo. Kabalay na Ria? Yes, ang ating guest speaker ngayong araw ay graduate ng Bachelor of Laws sa Notre Dame University, ang dating Attorney 5 ng National Commission on Muslim Filipinos at kasalukuyang Deputy Minister ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. Aside sa pagiging focal ng Bangsamoro Halal Board at member ng Bangsamoro Barter Trade Council, siya rin ang officer in charge, ang Executive Director ng Bangsamoro Economic Zone Authority o ang BEZA. Kasama po natin ngayong araw pag-usapan ang BARM's journey to economic globalization. Walang iba kundi si Attorney Sukarno A. Abbas. Assalamualaikum, sir. Sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. First, I would like to thank Sally and Ria for inviting me and the MHSD as a whole under the leadership of Attorney and MP Minister Bara. Sa mga nakikinig, magandang umaga. Sabi nga nila, malamig. But life must go on, mainit o malamig. That's right. Ating i-discuss ngayong umaga yung BARM's journey to economic globalization that involves the Bangsamoro Economic Zone Authority and of course the agency, the Ministry of Trade, Investments and Tourism. Yes. That's right. And looking forward to that, sir, no? Napag-usapan na ho natin finally itong ating topic ko. Magandang umaga rin sa inyo, sir. At kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Okay? Kung wala po kayo ngayon, sir, nako, baka ho hindi maging successful ang aming episode ngayong araw na ito. At masayang-masaya kami. Nakapiling namin kayo, sir, hanggang matapos po yung ating MHS discusses mamaya. So, sir, ano po ang inyong palayaw, sir, na pwedeng itawag namin sa inyo? Sok. Okay. Sir Sok, mamaya babalikan ka namin, sir, no? Para sa ating MHS discusses pagkaraan ng aming balitaan at ng aming mga preliminaries. Okay? So please stay with us, sir, hanggang dumating tayo sa ating MHS discusses at pag-usapan ang ating napakahalagang topiko. Okay? Sa ngayon, bago tayo dumako sa ating balitaan, pakinggan at panoorin muna natin ang isa ho sa ating napakahalagang paalala regarding our housing loan project sa MHSD. Narito po, Kabalay na Almansor, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin V. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan,
Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang isa ho sa ating mga mahalagang paalala regarding our housing loan projects dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. And of course, as usual, lagi ho namin sinasabi sa inyo na ang ating housing units ay naandyan po sa may barangay Kapiton, Dato Udin Sinsuat, at sa may barangay Semba, Dato Udin Sinsuat. And yun po ang ating 9 na requirements kung paano ho kayo maka-avail ng ilan po sa ating mga housing units dyan po sa Semba. Yan yata ang meron pang bakante so far at inaayos ng ating opisina ang ating awarding ceremony. Finally, may mga ilan po mga problema or issue na dapat nating asikasuhin at dapat ho munang ma-resolve bago ho natin maisagawa ang ating actual awarding ng housing units sa ating mga nakapasang aplikante ng ating housing loan projects. Inshallah, pag naayos ho ang mga ito, atin na pong isasagawa ang pinakahihintay ng ating mga beneficiaries. Okay, so sa panahon ngayon, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong August 10, 2023 and the 23rd of Muharram 1445 sa ating Hijri calendar. Para sa ating headlines ngayong araw, MHSD iginawad ang ikapitong Multipurpose Training Center sa Sulu State College para sa kabataan sa probinsya. At ang ikalawa at huling headline, regulatory team mula sa MHSD napaunlad ang kaalaman at kakayahan sa pamamahala ng HOA at real estate sa tulong ng DHSUD 11. Sa detalye ng ating unang balita, narito si Kabalay na Ria. Binuksan at iginawad na ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pangunguna ni Deputy Minister DM Aldin H. Asiri kasama si Member of Parliament MP Attorney Jose I. Lorena ang one-story multipurpose youth training center sa Sulu State College, ang SSC, sa main campus nito sa capital site Paticol, Sulu noong ikalawa ng Agosto 2023. Ito ang aking alma mater kung saan nagtapos ako ng Masters in Public Administration. Sa mismong institusyong ito, natutunan ko hindi lamang ang halaga ng edukasyon, kundi ang halaga ng serbisyo pampubliko. Ang training center na ito ay magsisilbing venue para sa pag-aaral at pag-unlad, wika ni DM Asiri. Natitiyak ko rin na tayong lahat ay napakasaya na makita kung ano ang hinaharap para sa pasilidad na ito at inaasahan kong makita ang positibong epekto nito hindi lamang para sa mga mag-aaral ng SSC kundi pati na rin sa mga kabataan sa buong lalawigan ng Sulu, dagdag pa ni DM Asiri. Ito ay para sa ating lahat na naniniwala na ang yamang tao ang pinakamahusay na mapagkukunan na ang anumang lalawigan at ito ang pinakamahusay na mapagkukunan ng Bangsamoro. Kung hindi natin mapaunlad ang human resource, ito ay kabiguan.
Kung may iba pang maibibigay ito ay ang dapat na pagbuo ng kapasidad ng ating mga kabataang lider sa lalawigan ng Sulu na magsisimula sa kanilang pag-aaral. Pagbibigay diin ni MP Lorena na alumnus din ng SSC. Ibinahagi din niya ang plano ng kanyang opisina na magbahagi ng isa pang training center sa SSC bago matapos ang taong 2024. Si Professor Karisma Utot Talom, SSC Alumni Association President, ay kumatawan sa asosasyon sa masayang pagtanggap ng training center na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2021 ni MP Lorena na may alokasyon na 7.5 milyong pesos. Ibinahagi ni Attorney Najira S. Hasan, Director 1 para sa Sulu Provincial Office ng MHSD na ito ang unang training center na na-turn over sa probinsya ng Sulu. Nagpasalamat siya sa USF Construction and Hardware Trading, ang kontraktor ng proyekto, para sa masinop at mabilis na pagpapatakbo ng proyekto. Masaya ako na ang MHSD sa tulong ni MP Lorena ay nakayang maigawad ang training center ngayon at hindi kami ang nag-aatubiling maghatid ng higit pa. MHS delivers. Ang MHSD Sulu Provincial Office sa ilalim ng aking pamumuno ay nakatuon sa pagbibigay ng magandang serbisyong pampubliko dahil wala tayong ibang nais kundi ang may bigay ng mahusay na serbisyong pampubliko sa mga tausog. Kailangan natin ng mahusay na trabaho at maaaring ipagmalaki kapag tiningnan natin ito. At ang training center na ito ay maaari nating tunay na ipagmalaki, wika ni PD Hasan. Sumaksi rin sa ceremonial turnover at ribbon cutting sina President Attorney Hussein Yu Amin at ang mga matataas na opisyal mula sa SSC at mga kawani mula sa Commission on Audit. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, regulatory team mula sa MHSD napataas ang kapasidad sa pamamahala ng mga alalahanin ukol sa HOA at real estate sa tulong ng DHSUD 11. Napaunlad ng mga kinatawan mula sa mga pangunahing dibisyon at seksyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanilang kaalaman at kasanayan sa wasto at epektibong regulasyon ng Homeowners Associations o HOAs at real estate development sa tulong ng resource speakers mula sa katapat na departamento ng Ministry sa Rehiyon 11. Dahil sa wastong koordinasyon at komunikasyon, ibinahagi ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Region 11 ang kanilang kadalubhasaan at karanasan sa regulasyon ng HOA at ng real estate sa pamamagitan ng capacity development na inorganisa at isinagawa ng MHSD noong Agosto 2 hanggang 3 taong kasalukuyan sa Blue Lotus Hotel, Davao City. Ang pangkat mula sa MHSD sa pangunguna ni Director 2 for Technical and Regulatory Services o TRS, Suharto Wahab, ay aktibong nakibahagi sa 2 araw na kaganapan sa pamamagitan ng pagsali sa serye ng mga lektura at workshop kung saan napahusay nila ang kanilang technical na kaalaman at estratehiya sa kanilang paghahatid ng mga serbisyong pangregulasyon sa BARM. Sa ngalan ng grupo, ipinahayag ni Director Wahab ang kanyang pasasalamat sa DHSUD 11 para sa pagtugon sa kanilang kahilingan at para sa mahalagang tulong para sa higit pang pagpapalakas ng mga kalahok. Pagkatapos ay inalala niya ang pagunlad ng real estate sa Davao City kung saan natutunan niya umano ang mga makabuluhang insight at estratehiya na patuloy niyang isasagawa at ibabahagi sa mga pangunahing regulator ng ministry. Samantala, ang mga resource speaker mula sa DHSUD ay sunod-sunod na nagbahagi ng mahalagang impormasyon at mga diskarte sa pagpoproseso ng real estate at pag-issue ng mga permit at lisensya at sa pag-regulate ng mga HOA. Ang mga lektura na kanilang ibinahagi ay real estate laws, history and related laws, standards or implementing rules and regulations ng BP 2 2020,
processing of a certificate of registration and license to sell, process flow, checklist of requirements, site inspection and processing time, conduct of monitoring and enforcement activities. At registration and management of HOA, documentary requirements, post-registration and repertorial requirements. Sa pangunguna ni Regional Director o RD Attorney Roberto Mauro Miguel T. Palmahil, ang mga resource speakers para sa DHSUD 11 ay sina HRERD Head Engineer Surita Pedroso, Housing and Homesite Regulation Officer 2 o HHRO2 Engineer Gas Basil Mortiz, HHRO4 Engineer Elmer Dugaduga, HHRO4 Engineer Aubrey Timon, HHRO4 Engineer Artemio Solis, at HHRO4 Zenia Pioquinto. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni RD Hill ang kahalagahan ng pagmamanman, paglilisensya at regulasyon ng real estate dahil lumalago umano ang negosyo sa mga lokalidad. Ang mga developer ng illegal na subdivision ay dumarami gamit ang Facebook at iba pang mga social media venue para magbenta ng mga illegal na proyekto ng subdivision. Kaya kailangan nating palakasin ang ating mga regulatory at strategies at serbisyo. Paalala niya habang ipinapahayag niya ang pangako ng kanyang pangkat na ipagpatuloy ang pagpapaabot ng tulong teknikal sa MHSD. Ang mga kalahok ay pinagsama-sama sa dalawang grupo para sa mga workshop ukol sa epektibong mga regulasyon at HOA at real estate pagkatapos ng mga presentasyon sa wastong pagkalkula ng mga application fees at mga pag-issue ng Certificate of Registration at License to Sell o CRLS. Pagkatapos ng mga workshop, ang mga kinatawa ng mga grupo ay naglahad ng kanilang mga output kung saan ang iba pang miyembro at ang mga resource speaker ay nakapagkomento at nag-input ng kanilang mga mungkahi para sa karagdagang mga pagpapabuti at pagpapaunlad. Ang aktibidad ay inorganisa at pinamahalaan ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD ng MHST na pinamumunuan ng itinalagang pinuno nito na si Jehana Abdul Karim. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan po ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw ng Huwebes. Ika-10 sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan, at ika-23 sa buwan ng Muharram, taong 1445 sa ating Hijri calendar. Kami ho'y magbabalik para sa ating IPH and Sword of HSF pagkaraan lamang na ating napakaikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. Kabalay na Ria. Kamusta ang araw mo ngayon? Cold. Ha? Malamig. Malamig.
Malamig ba ang aircon? Naka 21 na tayo. Ako, tapat ko ang aircon actually. Hindi makita ng live stream viewers natin, pero nasa ulo ko lang yung aircon. Okay, congratulations. So, Okay. Kung pwede lang, no, palit tayo ng upuan. kung pwede lang. Kung pwede yung aircon na mismo ilipat ko eh. Pwede. Sige. Hi DXMS, kumusta? Okay, at dahil po tayo ay natapos na sa ating balitaan, tayo ho ay magbigay naman ng kaalaman through our IPH portion ng ating programa. Yes. Ano nga ba ang baon ng ating kabalay na si Ria para ho ibahagi sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa? Ano nga ba, Ria, ang ating tampok sa ating IPH? Okay, ngayong araw para sa ating mabilisang IPH tungkol po sa food stamps. So, meron po tayong food stamp program ng DSWD ngayon sa BARM kung saan parang pilot pa lang na mamili sila ng 600 na food poor, yung mga households na hindi kayang bili ng pagkain usually, kumbaga, at bibigyan sila ng parang stamp. So, isang voucher na pwede nilang i-exchange sa pagkain na hindi sa sobra ng 3,000 pesos. Ang halaga. So, I believe nagsimula na siya. Inasahan na ilulunsad ang pilot implementation ng programa mula Oktubre ngayong taon hanggang Marso 2024. Okay, more than a month na lang. Yes, so kabilang ang BARM sa 5 pilot sites na napili ng DSWD. So, kung okay itong piloting, inshallah susunod-sunod na yan. So, kasama siya sa mga social services na assistances na ibibigay ng DSWD ng MSSD moving forward kung successful ito, na maganda yung dulot niya. Surely magandang dulot niya. Maraming matutulungan nito na at least mabawasan ang problema nila. Yes, that's right. Kung maganda ang intensyon ng bawat programa at maganda rin ang implementasyon, inshallah, sigurado hong magtatagumpay yan. Okay? So, and of course, kailangan din, Ria, ang participation, ang tulong ng bawat stakeholder. yes. Hindi magtatagumpay ang bawat programa kung yung implementer lang ang may action at wala sa side ng mga beneficiaries. Okay? Kailangan maging sustainable po at maging beneficial yung bawat programang inihahatid ng ating gobyerno para ho sa ating mga beneficiaries, yung mga nangangailangan. So, okay? Napakahalaga. Okay? Good luck sa MSSD and narito ang suporta ng MHSD. October That's mag-start. right. Pwede natin i-cover actually. Yeah. Write down. Yes, if you want some, Pero napakagaling din ang promotion ng MSSD through their social media sites. Yes. But if you need our help, we are willing to, give it to you, okay? Inshallah. So at this point, kabalay na Ria, hindi muna ho tayo magkakaroon ng HSF. Siguro sort of mga tips lang or Panatiling advice. malinis ang paligid. Umuulan tong nakalipas. Mahilig mamahay ang mga lamok sa mga tumagal na tubig sa mga containers. That's So, right. magandang ibuhos yun kung hindi rin ginagamit. Or gamitin agad. Kung may mga halaman kayo, ibuhos nyo na sa kanila kung kailangan nila. Or Huwag lang sa tao ibuhos. unless kung gusto nyo maligo. It's fine. Okay, sige. So, panatiling malinis ang inyong lugar. Ingat sa dengue, ingat sa lamok, ingat in general. That's right. Nako, ang atin pong katawan, ang ating kalusugan ay dapat po nating ingatan dahil yan po ay amana. Ika nga ni MP Pinagkatiwala sa atin. ika nga ni MP Lorena, ang human resource ang pinaka-importanting resource sa Bangsamoro. So paano ho kung hindi healthy? Palagi nagkakasakit yung tulad ho natin. Kawawa ho yung ating mga nangangailangan ng ating tulong. Okay. At sinasabi nga ho hindi po ito pananakot ha. Nung unang mga HSF, anyway, ang HSF po is health and safety first. Okay. Yan po yung bahagi ng ating programa kung saan nagbibigay tayo ng mga makabuluhang impormasyon at mga tips para ho pangalagaan ang ating mga kalusugan and para tayo manatiling ligtas sa anumang sakuna. Ang paborito raw ng lamok itong nagdadala ng dengue ay yung type O. Blood type. Sabi ha. Di ba Pero universal maaari pa rin, donor? That's right. Pero lahat po ay dapat na mag-ingat, no? Yes. Karamihan po sa ating mga pasyente, based on the information that we got from credible sources, ay nagkaroon po ng
dengue. So Ingat. mag-ingat po tayo ngayon. Sa ating opisina, usually nagkakaroon tayo ng pausok para mawala yung mga lamok na nagdadala nitong sakit na ito. Yes. Okay? At dahil dyan, tayo ay dumiretso na, Kabalay na Ria, sa ating MHS Discusses. Handang-handa na po yung ating kasama ngayon na resource speaker na ipinakilala ho sa atin ng ating kabalay na si Ria kanina. Pag-uusapan natin ang topikong BARM's Journey to Economic Globalization, ang ating paglalakbay sa tinatawag po na economic globalization. At kasama pa rin po natin, hindi ho tayo iniwan ng ating speaker ngayon. Kagaya nga ho ng pagpapakilala ng ating kabalay na si Ria, siya ho ang Deputy Minister ng Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT, and at the same time ang OIC Executive Director ng Bangsamoro Economic Zone Authority or BEZA. Okay, of course ng BARM. Nagbabalik po kasama natin si Attorney Sukarno Abbas. Sir, okay, ready na po kayo sir sa ating pag-uusapan ngayon? Mashallah. Ngayon na po ako kinabahan, sir. Sa ating episode na kasama ho namin kayo. Sige, pag-usapan natin, sir. Kamusta po kayo ngayon, sir, sa mga panahong ito? Sa inyong opisina? Ang opisina ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at ang Bangsamoro Economic Zone Authority. Una kasi ang MTIT, dyan na merge yung economic arms ng Bangsamoro Autonomous Region. Nandyan yung trade industry, nandyan yung investments, nandyan yung tourism. Kasama rin dyan yung barter trade, the halal, and also the Bangsamoro Economic Zone Authority na isang attached agency ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. Okay. Sir, dati po iba yung DTI, no? Iba rin yung BOT. Anong tawag ito? DOT, Department of Tourism. Yes. Diba? Magkaiba during the arm time. Ngayon, sir, pinagsama. Oo, sa MTIT. Tatlo na departments. Tapos iba't ibang bureaus. Parang MAFAR. Yeah, that's right. Katulad ng MAFAR, katulad ng MHSD. Okay. HLURB at RHRDA. True. Pinagsama sa isang ministry. Sir, so, para ho malaman, sir, ng ating mga tagapakinig or taga-subaybay, ano ho nga ba itong Bangsamoro Economic Zone Authority? Itong BEZA. Kailan to, sir, natatag itong BEZA na ito? Yes, ang Bangsamoro Economic Zone Authority, ang predecessor niyan, panahon ng ARM, ayan yung Regional Economic Zone Authority. So, nung makreate ang Bangsamoro Organic Law or the Republic Act 11054, isa ito sa mga opisina na na-create, na specifically provided for under the BOL, na banggit yung pangalan Bangsamoro Economic Zone Authority. Particularly doon sa section 28, Article 13 ng Republic 11054. Sinabi dyan that the Bangsamoro government may establish economic zones, industrial states, free ports in the Bangsamoro Autonomous Region, including the establishment of the Bangsamoro Economic Zone Authority, which shall have similar powers as those of the Philippine Economic Zone Authority, because sa national government PEZA. So similar yung function ni BEZA sa kay PEZA. Ito yung regional counterpart ng PEZA. Okay. Sir, ano nga ba ang mandato nitong BEZA na ito? No, ang mga mandates ng BEZA una ay yung pag-operate, administer and manage and develop economic zones in the BARM. But una, banggitin naman natin kung ano bang economic zones. Yes. Ipaintindi ho natin sa ating mga tagapakinig, including us. Yes. Ang economic zone ay isang isang area, isang lugar na kung saan meron sariling governance sa loob. Palagi ko nga sinasabi na ang BEZA ay para kang nag-establish ng isang LGU. Para kasi meron siyang sariling governance. Okay. It's an area in which the business and trade laws are different from the rest of the countries.
kasi dinideclare yan eh. Okay. How is it different, sir, from the rest of the economic areas of such a place? Sabi ko nga, para siyang gumagawa ka ng isang entity na may sariling gobyerno, Okay. na may head like the administrator, Okay. and mayroon halimbawa mayroon kung may magpapatayo ng building, hindi na siya kukuha ng building permit sa LGU, doon na sa economic zone. Okay, that's it. Kung gagawa ka ng business or any other form of entrepreneur activity sa loob, doon ka kukuha ng business permit. That's right. Sa ecozone, hindi na sa LGU. But of course, on matters of taxation, ay may share si LGU. And That's right. mga manufacturing nandyan sa loob, yan naman ang kanya. And there are incentives. Anyway, we'll be going to Yeah, that. that's right. I explain ko na muna. So, gaya ng sabi ko, ang economic zone, it's an entity na may sarili siyang governance. On the part of the Bangsamoro Economic Zone Authority, isa siyang attached agency ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. Pag sinabi nating attached, magkaiba dun sa mga bureaus. Kasi yung mga bureaus directly under yan sa head minister. Whereas pag it is when it is an attached agency, it has a separate and distinct identity from the agency to which it is attached. Ang relationship lang is lateral for purposes of policy and program coordination, which may be accomplished behaving the head of the agency like the minister represented in the governing board of the entity. Kasi meron din tayong BEZA board na siya ang governing body, na kung saan ang chairman din ng board ay yung minister din ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. And si executive director ng BEZA ay isa rin ay membro doon din sa board na yon na nagko-compose ng BEZA board. Okay. So ito po ay pinangunahan pa rin ng minister, no? Ng MTIT itong board na ito. BEZA board. Sir, sino pa ho ang ibang opisyalis na itong BEZA board na ito? Ang BEZA board ay ang membership niya coming from the different mga ministers ng different ministries. Kasama na dyan yung planning, yung Bangsamoro BPDA. Planning and Development Authority. Okay. Yung Ministry of Labor and Employment, ang Ministry of Fisheries and Agrarian Reform, Okay, Agriculture, Okay. the Ministry of Environment and Natural Resources, Menre. the Ministry of Public Works, NEMPOS. Ministry of Ay, Transportation and MPW. Communication, the Ministry of Finance, Budget and Management, then yung Executive Director ng Bangsamoro Economic Zone Authority. Okay. That's you, sir. Yes, and the Minister of Trade, Investment and Tourism as Chairman. So yun ang mga membro. So ito yung members ng BEZA. Basically mga economic ministries, sir, no, ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So aside from yung mandate nyo, sir, na nabanggit ninyo, ano yung mga specific na functions nitong BEZA? Yeah, yung mga specific functions, una, dagdagan ko yung what is ecozone muna. Yeah, okay, sir. Sabi, Please a keep- jurisdiction, an area or district within a country in which business and investors can benefit from special government policies. Selected areas that are highly developed or which have the potential to be developed into agro-industrial, tourist, recreational, commercial, banking, investment, and There you go. financial centers. Now, ang mandate ng BEZA, una ay mag-operate, mag-administer, mag-manage and develop an economic zone in the region, in the park. Pangalawa, mag-register yung mga mag-regulate, mag-supervise ng mga enterprises. Ang ibang tawag natin dyan, locators, na nasa loob ng economic zone. Then, pag-grant din, granting of incentives. So, dalawang klase ng incentives. Yung fiscal at saka non-fiscal incentives. So, Okay, there ano ba are, sa fiscal incentives,
yung mga tax holidays na pwede may grant, and sa non-fiscal incentives, yung one-stop shop, tulungan natin sa mga processing ng mga documents na kinakailangan. So, kasama Importante yan. Then promote investments. Kwan tayo, investment promotion agency. Yes. We collaborate, we engage with both domestic and international investors, inviting them to come to BARM and invest in the BARM. Actually, marami na ring investment promotion agency sa BARM, hindi lang BEZA. It is just one of them. Nandyan pa rin kasi yung Board of Investments, yung sa MTIT, meron din. Kasama tayo doon. So, isa ang BEZA sa Investment Promotion Agency. Okay. And pangalawa, pang last, yung magka-generate siya ng employment. Kasi Yun, kung mahalaga yan, maraming sir. investment sa loob ng ecozone, ay makaka-hire tayo ng mga maraming empleyado, maka-employ ng iba, marami sa loob ng ecozone. Yes, ma-address natin, sir, ang unemployment sa ating rehiyon. Sir, so far, ano po yung ma-develop natin na, kasi kasama sa nasabi nyo, sir, is to develop ecozone within a region. Saan po, sir, yung ecozone na yun dito sa ating rehiyon? Sa ngayon, meron tayong nag-iisang ecozone, Okay. yung Polyoc-Free Port and Ecozone. Yes, isa yan. Actually, si Polyoc-Free Port and Ecozone, matagal na yan 1977 pa yan nandyan. But it started operating as a regular port before. But when it was turned over to then ARM, then to the BARM, initially under just transportation. But later, with the Proclamation number 1 before, ginawa siyang economic zone, Freeport and economic zone. Nag-adapt ang Legislative Assembly before ng ARM ng MMA 154 for that. And nitong nagawa ang BUL, nakasama siya. Kasi sabi ng BUL, ano yung mga existing ecozones and freeports sa ARM before na-transfer sa atin. Okay. But meron tayong inaay, kung baga tinitingnan ng Saan mga yan, potential sir? economic zones. Exactly. So, sa atin, meron tayong inaay sa Tawi-Tawi. Okay. Nasa pipeline yung kwan natin dyan, yung paggawa ng mga aktibidades at pag-comply ng mga planning requirements niya. But nasa kwan pa siya, nasa processing stage. But the local government units is very much interested to put up an economic zone in Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. Yeah. So, sir, pwede nang malaman kung nasaan? Is it in Holo? No, in Tawi-Tawi. Ano, in Bungaw? Bungaw, yes. May mga area dyan. Initially, merong na-identify sa Panglima Sugala, yung Malasa at saka Malasa. But actually, nakaprocess na sila ng papel. But hindi pa, may mga ibang pang documents siguro na hindi nila nakakomply. But nung nasa PEZA pa yung kanilang papel, nagkaroon na dyan ng pre-declaration clearance Kasi isa yan sa initial step. But sa ating part, inintay natin kung kailan sila makakomply. And there is also one in Tungsina. Sa Bungaw pa rin. Bungaw pa rin? Okay. Tinignan namin nung last month, yung area, plano ng LGU na gawing ecozone. It's an island, wala pa masyadong ang alam ko meron kwan doon may housing units ang MHSD doon. Yes, nakita ko. Actually, we have sites sa Tawi-Tawi for our housing meron din projects. tayong inaay sa Sulu, meron din sa Lamitan, sa Basilan. In fact, this month baka makapunta tayo doon sa Lamitan and Inshallah. Sulu, Basilan to tingnan natin kung ano yung talk with the LGU. Then we have also conducted orientation sa mga lugar na nakikita natin na potential, like si Matanog sa Maguindanao, yes. Then si Datubla, Sinsuat Municipality. Yes, sir. Nako, ang ganda ng beach. Natin yan. Sa Datubla, yes. And sa Picong, meron din. Lanao. Pero nasa concept stage, may mga concept paper pa dyan. Okay. And parang meron dito ata rin sa may buluan na areas.
But Sir, ito, lahat nito, maliban sa Puliog Port, ay nasa kwan pa. sa pipeline. Inshallah. Sir, kasi narinig namin na gumagana na po yung ating Roro from Lamitan Yes, City yes. to Polyok. Yes. Tama ho ba yung 16-hour na Yeah. biyahe? Pero si Roro Kamusta kasi, naman, sir? yung biyahe, yung voyage ni Roro, under siya sa Ministry of Transportation and Communication. MOTC. Yes, MOTC. Okay. Kasi yung franchise from Basilan, from Puliog Port to Lamitan. Pero sa part ng Beza, kasi diyan siya magdadak Yeah. sa Sa Puliog Puliog. Freeport, which is That's an eco right. zone. And meron na rin tayong Roro ramp diyan, kumbaga, yung pantalan okay. kung saan. And operating na yung kwan dyan. Nag-launch tayo dyan noon, mga nakarang buwan. Mashallah. Okay, sir, medyo nag-wonder kami, no? Ano nga ba, sir, ang mga requirements para ma-declare na eco zone ang isang lugar? Paano nga ba makakapag-apply? No? Ang bawat LGU or ang stakeholder Medyo para ma-declare. Medyo marami-rami Nako! na. But of course, dapat titingnan natin yung area ba ay potential for paano ba Business. magkakaroon ba ng economic activity dyan, may pwede bang ilagay dyan yung mga manufacturing, accessibility, kung malapit ba siya, as much as possible dapat malapit siya sa seaport and airport, pero hindi naman requirements yun. And pinapasabit natin sila ng mga development plan, yun, business plan, mahalaga yan. and feasibility studies kung kinakailangan. Siguro ang meron dito, basahin ko na lang. Una yung siyempre mga application form. Yes, that's right. Basic. Application form, then secretary certificate, anti-graft certificate, project brief, Yun. yung mga resume ng mga principal officers. If it is a corporation, yung board resolution authorizing the filing of the application. Then the project description, development plan, feasibility study, list of machineries and equipment, certificate of Importante registration, yun. statement of their capacity, documents showing ownership, mode of procurement, audited financial Ang dami, sir. statements. Lahat nito Yan, ipaprepare ng Para LGU. procurement. Preparable endorsement, proof of tax identification, company. But depende kayo sa nag-apply. Kung ito ay sole proprietor, it's Ayun. a corporation or a partnership. So, Okay. magkakaiba. So, but if you want to ask the process, yun, mag-uumpisa yan doon sa ng papel, then pag-secure ng mga documents. Yeah. And ipo-forward yan sa BEZA. Okay. And itatouch yan ng board for free declaration clearance. Then titingnan, ipo-forward yan sa Bangsamoro Planning and Development Authority. Kasi Dadaan pa ng BPDA. titingnan ni BPD kung naka-align ba siya Yun, sa that's it. BIDP. Yes. Kung naka-align siya doon kasi dapat naka-align sa Tama. ng BARM. So, yun. Sir, sa amin sa MHSD, ang tututukan namin is yung CLUP, Comprehensive Land Use Plan, ng bawat local government unit. Yes. Okay? Siguro, sir, sa pag-declare ng eco zone, titingnan din ng CLUP, no? Kung dapat pa itong lugar na ito for economic activities ng isang Yes, kaya sabi ko sa iyo, parang LGU na rin siya. Yeah. There must be zoning Yeah, that's inside right. and Zoning the ordinance. land use plan. That's And right. we are in the process. Meron ng mga naunang study diyan na designate na kung saan yung mga Okay. area na anong klaseng enterprise ang ilagay doon. But Oh, still we are in the mashallah. process of crafting the land use plan. Yeah, that's For right, the sir. kasi pwede yan agricultural, industrial, and Tatlong even paksa. kagaya ng subdivision nasa concern ng MHSD, like what we have in one in the Cavite or Laguna ba yun, yung Santras, ang concept niya parang subdivision but it's it's an economic zone. Economic zone, yes, yun, sir. Benta rin yung mga portions ng Tama. mga lupa doon.
Actually, sir, yun yung challenge sa atin dahil 17% pa lang po yata ang merong approved CLUP sa ating mga local government units. Naku, sir, 11:58 na po ang ating oras. Sir, aside from the activities na nabanggit nyo kanina, ano pa hong mga aktibidades ang ginagawa ng BEZA so far? Yes. So ngayon, we are in the institution building kasi alam naman nyo dati, walang permanent employees dyan sa BEZA. Talaga, Dati sir? puro mga JO. Okay. So ngayon, pasalamat tayo sa BARM na nagkaroon na, pati ang Pulyok, Freeport Ecozone, nagkaroon ng plantilla dyan. Sa BARM sa meron na. Meron Then na, sa okay. BARM, meron na ring plantilla. We're in the process of filling it up. And we are also in the process of conducting orientations from the different provinces. Yes. Kasi alam niyo lahat na itong pinag-uusapan natin, wala ito kung hindi natin ma-develop yung mentally, yung Tama bangsa ho, mo. sir. Ang tawag natin dyan is mindset. Yeah, that's right. Kasi the way we see it, hindi pa tayo masyado, hindi natin na-appreciate masyado kung yung existence ng ecozone. Tama. Kung hindi maintindihan, kung sir. hindi maintindihan, and yet, kung tutusin, yung mga lugar na pinupuntahan natin, like halimbawa Dubai and Hong Kong like that, na we are na-damage tayo. Karamihan yan ay mga ecozones. So Doon sila emanate yung development nila. pinupuntahan natin ng lugar, na-appreciate natin, Yes. but hindi natin tinitingnan na baka pwede dali dito sa atin. Tama. Mag-create tayo ng maraming ecozones Correct. para nang sa ganun mabaliktad. Sila na mapupunta sa atin. Mashallah. Yan ang ating hiling, sir, no? Pinapangarap. Sir, mahalaga po yung ating information dissemination dahil para maintindihan ng ating tagapakinig, sir, ng ating taga-subaybay, kung ano mga ba yung dynamics, ano yung mga pinanggalingan ng mga development na ito na nasa natin sa ibang bansa na dapat din ay ma-apply natin sa ating rehiyon, sa ating bansa. Okay, Question, Rhea? sir, may mga kayo po, like BEZA or kayo personal, ano po yung mga bansa na ito? Is it our neighbors or lumayo din tayo, pumunta rin tayo sa outside of the continent or within our neighborhood lang din like Malaysia or Singapore or China? Mga ganun lang din na mga visits? We have to, ang purpose naman ng visit kasi to learn. Yes. Kung yun ang purpose mo para malaman mo yung ano yung mga ginagawa nila doon at titingnan kung ano yung pwede mong may apply sa lugar mo pag-apply. Yun ang kwan. But meron ako emphasize kasi pinag-usapan natin ng ecozone. Hindi natin na pag-usapan yung locator. Yun. Yung locator, yan yung mga investors, enterprise sa loob ng ecozone. So, it's either taga dito sa atin, Okay. local, or taga ibang bansa. Yun. So, pwede tayo mag-invite sa loob. Ang kwan lang is yung readiness natin to That's accommodate them. Because Cute, sir. may mga guidelines na sila ang sinusunod, yung ibang mga investors. Pero kasi kung mapatakbo ng maayos ang ecozone, malaking bagay sa isang lugar yan. Kasi alam mo, pwede ka mag-issue ng visa sa loob mismo ng ecozone. Or Talaga, your sir. stay in Subic. Yes. Subic, for instance, Subic Bay. nag-issue sila ng visa. Totoo, sir. Sa Hindi ka Subic. magkakaano unless you have Yes. this Ang visa. dito sa atin, yung Pulyok Port, parang kamukha ng Subic eh. Yung same yung kanila, geographical placement Characteristic, nila. yes. It's a cove. So, kailangan Naku, siguro sir, looking forward. dapat maayos natin. Totoo, sir. Sir, if I were to ask you, how ready are we sa BARM for, further economic zones to be declared sa ating yan sa mga investors natin, sir, na ma-serve yung kanilang mga purposes? No, una, we recognize kung ano yung wala tayo. Okay, And kung ano yung that needs improvement. But as to readiness, we are ready. Yes. Because una, may batas tayo eh. Correct. Kaya ang Bangsamoro Economic Zone lang ang nakikita ko na very clear ang pagsabi sa Pagka-state sa ating BIOA. Bangsamoro Organic Law na basta pag-declare ng ecozone sa BARM, walang iba. Kahit si PEZA hindi niya pwede pasukan. Only si the PEZA. Bangsamoro Economic Zone Authority. Okay. So wala masyadong discussion doon sa pag-declare. Meron tayong enough policy on that. Meron lang tayo siguro i-enhance yung sa pag-grant ng tax incentive. Yun, Okay. that's Doon it, sir. tayo. Correct.
Okay, so much to our desire na ipalawigin pa ang ating pag-uusap, sir, no? We would like to hear from you. Ano nga ba, sir, ang maluluok forward ng ating mga taga-subaybay from BEZA? Ano yung mga upcoming activities natin for the sake of the Bangsamoro sa mga sumusunod na panahon? Sa Bangsamoro, habang nandyan pa tayo sa BEZA, sa Bangsamoro Economic Zone Authority, we want to administer a functioning BEZA. Yeah, that's it. Wherein ginagawa niya ang kanyang mandate, ginagawa niya yung kung ano yung nakaatang sa kanya na responsibilidad. That's right. At layunin niya talaga. Ako gusto ko makita bilang isang namumuno sa ngayon, in behalf of the BEZA, gusto ko makita magkaroon ng maraming eco-zone Yun, sa sir. farm, That's right. magkaroon ng maraming import and export, magkaroon ng maraming negosyo para maraming empleyado. Yun. Wala na masyadong makapag-isip ng kung ano-ano, kundi kung nagtatrabaho. If everybody is busy, Yes. wala na masyadong makapag-isip ng masama or hindi ka nais-nais na mga gawain. Tama ho. At makita natin ng barm na thriving, and nakikita ko naman ay meron tayong mga opportunities Yes. dyan sa aspeto na yan. Correct, Yung sir. na lang sabi ko, we start developing our mindset. Kung saan ba talaga tayo, na ba talagang gusto natin. Tama. Tama ho yan, sir. And one of these days, mamumulaklak po, sir, ang ating Inshallah. Magkakaroon tayo naman ng pinaka-after ng pagtatatag ng BEZA is magkaroon tayo ng mas marami pang eco-zones dito ho sa ating economic zones sa ating rehiyon. Sir, last message nyo sa ating mga tagapakinig. Any advice or anything that would make them feel that BEZA is there for their benefit, sir? Ang ma-advise ko lang siguro, alamin natin kung ano ba ang mga iba't ibang opisina sa BARM at kung ano-ano ang ibang mga proyekto ng BARM. Ano ba ang ginagawa ng mga iba't ibang opisina, ano mga mandate nito, para nang sa ganun ay kung may mga opportunity na gusto nating ma-avail, ay malalaman natin first hand. That's right. So si BEZA, nandyan lang ang opisina sa Alnor, sa baba Yun. ng Turkish Kebab. Kung may gusto kayong malaman, huwag nyo alamin sa social media. Okay. Alamin nyo first, bisitahin ninyo para ma-explain sa inyo ng mabuti, lalong-lalo na yung mga investors. Kasi si BEZA nagkikater sa mga big ticket That's project. it, sir. Correct. Yes. At siguro nung isang araw kahapon ba yun, nabasa ko yung mga message ni the late Ustad Hasim Salamat. Yes. Sabi niya, in Islam, economic development is very simple. In Islam. Paano ba, sir? One is first, na isa na pwede natin sabi niya unahin, mental development. Yun. And that is mindset. Okay. Pangalawa, knowledge development. We have to learn. Technically, we are in a digital world right now. Pang-apat, personality development. Yung sarili natin, titingnan natin sarili natin from the rest of the world. Kasi kung ano ang tingin mo sa sarili mo, yun din ang magiging guide mo in the future. Yeah, self-awareness. So pang-apat, societal development. Ito nakita ko, na bigyan ko ng emphasis kasi he talked about economic development, which I believe is related doon sa mga mandate na kung saan tayo ay napapabilang. Totoo, sir. Okay, so napakarami ho ang mga beneficial information ang binigay sa atin ng ating resource speaker ngayong araw po na ito, kung saan pinag-usapan natin ang ating topiko na BARMS Journey to Economic Globalization. Na-explain sa atin ni sir na ang EcoZone, there is a government within na maaari hong mamahala sa lahat ng mga aktibidades, sa lahat po ng mga ginagawa within the economic zone. So yun ang importansya nito, and if you want for the investors na coming in, maaari kayong bumisita sa opisina ho ng BEZA dyan sa May Alnor para pag-usapan kung ano ba ang karapat-dapat na mga gawin bago ho mangyari yung mga ninanais po nating mangyari. Okay? And that's it for our topic for today, for our 130th
episode ng ating programang MHS Delivers. Our time now is 12:07 in the afternoon. Nakatingin sa akin si Archie. Bago tayo magpaalam sa ating episode ngayon, alamin natin ang ating Magic 3 questions para sa ating KKK. Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Yes. And without further ado, ang ating unang tanong, sa lahat ng binanggit ni DM ni Attorney Abbas kanina, Attorney Sok kanina ng mga ibig sabihin ng eco zone and all that, merong nag-iisang eco zone sa BARM. Ano ang pangalan ng eco zone na ito? Nako, kailangan masagot niyo yan. It was clearly stated kanina. Okay? Ikalawa? Second question, tungkol sa ating food stamps na ipapadala ng MSSD ngayong Oktubre hanggang Marso 2024, ilang beneficiary sa BARM ang target number ng MSSD? Okay. Binanggit ni Ria kanina yan. And Sige. Second question, sa ating mga members ng what was it? BEZA. Third question. Third question sa ating members ng ating BEZA, was it committee? Board. Board. Beza board, yes. Sa ating BEZA board, may binanggit po ang lahat ng members sa kanya. Aside sa BEZA at MTIT, magbigay ng isa. Ang daming binanggit ni Sir. Yes. Attorney Sok kanina, isa lang po ang hinihingi ng ating kabalay. Okay. Okay. So muli, first question, ano ang nag-iisang eco zone? Anong pangalan niya? Anong pangalan ng nag-iisang eco zone sa BARM? Second question, ilan ang makakatanggap ng food stamp sa BARM under MSSD? And third question, magbigay ng isang miyembro ng BEZA board aside sa BEZA at MTIT. Okay. Paano ba sila sasagot, Ri? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Hihingin po namin ang inyong pangalan, edad, address, trabaho at kung ano ang SIM network ninyo para ma-process namin ang inyong napanalunan. And wala kaming ibang gagawin doon. Okay. Nako, your data or your details are safe with us. Okay? So yun po ang ating KKK. Ano ang KKK, kabalay na Ria? Kasagutan, katanungan, kaalaman. Ayun. Sige. Please send your answers at mauuna pong 5 ang mananalo ng tig 100 peso load. Okay. At dahil alas 12 adjust na ho ng hapon, kailangan na po natin magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito. Today is August 10, 2023 and the 23rd of Muharram 1445. Before that, let us just read some of our comments, kabalay na Ria, bago matapos. Okay. Kuya Hamsi, assalamualaikum po, watching from Coronadal City. Waalaikumsalam. We also have Mrs. Pandit Shah, salam, watching from MHSD Regional Office. Waalaikumsalam. Antinori, Noria Gampong Muhammad, watching Triple Hearts. And Sir Ajib, he has assalamualaikum, watching from Oslo. Oslo is in Cebu. Nandiyan yung mga butanding. Ay, Di ba, Sir? Butanding. Butanding. Naku, napaka... Okay. At Lugar na yan, okay. Next is Ate Mos, Hamjamika, assalamualaikum, watching from 88 Hotel Coronadal. May activity din sila. I think doon si Kuya Hamsi ngayon. That's right. And Mohad Dalyasen II, salam, watching siya sa Riverside. And ulit, kanina pinag-uusapan natin ang tungkol sa sakit. Sabi ni Ate Mos, homesick daw siya. Okay. Nag-iingat naman ako, pero homesick is real. Ayan, nawawala yan pag malayo ka sa pamilya. And Kuya Sami Al Ibrahim, assalamualaikum, ICS, watching from MHSD RO BARM. Shukran sa inyong comments, sa inyong like, sa inyong share sa ating text line. Sorry po, natambakan na kayo ng mga sagot sa KKK natin. Pero shukran sa inyong mga text. Okay, thank you very much, Ria. At dahil nabasa na ho namin ang inyong mga komento sa ating Facebook Live, tayo ho ay magpapaalam na finally sa ngala ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHSD BARM, si Attorney Hamid Aminuddin Bara. At sa ngalan po ng kanyang mga kaakibat, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri at ng ating ever coolest Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan
ngalan ni na Ako po ang inyong lingkod Bagsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad at sa ngalan ng ating mga kabalay sa technical side, Kuya Mansur at Kuya Nohaz, at sa ating technical side na on travel ngayon, Kuya Hamsi, at sa ating at sa ating technical side sa DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, syukran sa inyong oras ngayong araw na ito. At kami po ay nagpapaalam na sa episode na ito. Okay, maraming salamat kabalay na Ria. Ito po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi hong nagsasabi at nagpapaalala na gawin natin ang ating bawat gawain ng isinasaalang-alang ang ating hashtags. At yan ay ang hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa inyong lahat at sana ho ay samahan nyo kami sa ating next episode. At para ho sa ating episode ngayon, kami ho ay nagpapaalala na lagi po tayong mag-ingat at palagi nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.